Ako si Boss Jerome, isang simpleng mekaniko na may maraming pangarap sa buhay. Maaga akong gumising dahil meron kaming gagawin. Kaya tara, samahan niyo ako nang malaman niyo rin kung ano ba talaga ang trabaho ng isang mekaniko sa barko. Hindi po ako seaman, pero dito ako sa barko nagtatrabaho. Isang round trip na biyahe na lang pala ang barko na to. Mamaya, pagbalik nila, Ay magpapalit kami ng kable sa rampa kasi may lamat at putol na. Nagka-trouble na pala ito kaninang madaling araw. Ginawan lang namin ng paraan at ito pala yung kable na may isang putol na strand. Inantay ko lang pala ang bagong cable wire na dumating. At fast forward na tayo. Andito na nga, dumating na ang bagong kable. Ito yung ipapalit natin sa naputulan. Meron itong 110 meters at 5 feet po ang diameter nito. Kaya dali-dali naming binuhat ito. At itong isang rulyo ay tinabi ko na agad dahil ito ay magiging spare. Isang kable lang pala ang papalitan namin at sa estribor side lang ito. Sa punto na to ay naisipan namin ipadala ang mga USO wheel sa sasakyan na nagdala ng kable para mawala na rin ang maraming drum na walang gamit dito sa barko. Pati pala itong lumang transmisyon na pinagpalitan natin sa pabor namin engine ay ipapadala na rin namin. Kaya dadali akong pumunta sa taas para magkabit ng lubid na kakabitan natin sa chin block at bumalik naman ako sa baba para i-check itong mga lifting ay ng ating transmission kung hindi ba lumuwag. Ito na po at sinimula na naming buhatin ng transmission. Chin block ang ginamit namin dahil hindi boom truck ang dinala nilang sasakyan. Sa kasamaang palad ay hindi kaya ng ating lifter na buhatin ng ating transmission kaya sinabayan na lang ito ng pag-chin block at ito na tinutulak-tulak na namin ito para mabanti sa gitnang bahagi ng ating sasakyan. Mostly dito sa Inter Island ay manpower talaga ang kailangan. Kailangan ng pagkakaisa para mabuhat ang hindi kayang buhatin. Dito rin natin makikita kung sino ang magaling. Magaling magtago kung may trabaho. Pakahoy-kahoy lang. Pero kung mayroong big boss na nakatingin, ay nako, kahit ano, pwedeng buhatin. Kahit kalawang na nakatago, ay titik-tikin. Una lang boss. Sa punto na to ay pinagtatapon ko na ang mga kable ng ating welding. Gusto ko kasing naka-scattered sila. Kung welder ka, ay alam mo na kung ibig kong sabihin. Ngayon ay kinuha ko na ang aking welding mask at ino-on ko na rin ang ating welding machine. At kumuha na rin pala ako ng welding gloves at saka maraming mga welding rod. Hindi pala ako welder, pero meron akong ismawinsit sa tisda. Kung nagbabalak kang magbarko, ay kailangan alamin mo ito. Kombinasyon ng welder at mekaniko ay magsasama po yan. Sa punto na to ay tinanggalan ng mga apprentice ang U-bolt ng eye sa ating luma na kable. At ako naman ay dalidaling pumunta sa itaas dahil dito magsisimula ang lahat. Kung nakarating ka sa video na to, ay siguradong matutunan mo kung paano magpalit ng kable sa barko sa pinakamadaling paraan dahil marami pa pong hindi nakakaalam nito. Mga boss, gusto ko pong mag-aral ng mechanical engineer kaya isang share lang sa video ko ay malaking tulong na po yun para matupad ang pangarap ko. Ito na pala yung may putol na strand. Ngayon ay kinuha ko na ang aking welding handle at itinali ko muna ito sa railings dahil mabigat ito kung hindi mo itatali. Gumamit pala ako ng special cutter pang putol ng wire. At itong wire na pinutol ko ay dadali kong itinagkus or itinali dito sa kable nating puputulin. At nagputol na naman ako ng isa pang wire para naman ito pantali sa ating kable dito sa kanyang poste. Yan, para hindi makagalaw at hindi lalabtik ang ating poste. Mahirap na, matamaan tayo kung lalabtik ito. Dahil ang kable na to ay pwedeng manampal, magbabounce back ito Kaya triple ingat po tayo. Ngayon naman ay dadali na akong nagsuot ng aking mga gloves at kinasa ko na ang aking welding rod. Hinanda ko na rin ang shield ng aking mata. At ito, testing na. O yan po. At ngayon ay simulan ko na ang pagcutting ng ating kable. May nagtatanong, bakit hindi grinder ang aking ginamit pang cutting? Kasi takot akong gumamit ng grinder. May phobia ako nun. Meron pa rin nagtanong, bakit naman hindi oxy-asi ang ginamit mong pang cutting sa cable? Meron pa rin kasi akong phobia nun. Nasabugan na kasi ako nun dati. Pero unti-unti ko na na-recover ang aking sarili. Kung sa pagputol na ng kable ang pinag-uusapan ay mas kampante ako sa chamfer na gamitin. Remind ko lang sa inyo mga boss na kailangan dito sa gitnang bahagi ng ating tambor at ng ating mga ruler o pulley ng ating kable ka magpuputol. Ngayon ay dadali naman ako bumaba para magputol sa lumang kable at magdugtong sa bagong kable. Kung nakikita nyo ay nakaplastada na ang ating nirulyo na kable kanina dito lang sa kardek ng barko at dito sa pantalan. Kailangan na mayalis ang ating bagong kable sa pagkarulyo para hindi ito mag-ikot-ikot at hindi magkakulubot-kulubot ang ating kable. Ngayon ay kinasa ko naman ang aking welding rod at dito naman ako magpuputol. Mayroong nagtatanong, bakit ang dami mong pinutol boss? Ito pinuputol ko dito, ito yung dulong bahagi ng ating lumang kable. Ito yung may eye at may shackle. Kailangan ko siyang putulin para madugtong ang bago nating kable. Nang sa ganun ay mas madali na lang itong hilahin. Oo tama, hihilahin ito mga boss. Itong ating lumang kable ang mag-guide doon sa ating bagong kable mamaya. Napansin ko na biglang humina ang pirahe ng aking welding machine. Yun pala ay naputol ang ground nito. Kaya dali-dali ko naman itong binuhat at ikinabit dito sa barko. Direct ko na ito sa metal dito at tinispatan ko para hindi matanggal. Ngayon ay dali naman akong bumalik sa pagputol ng ating kable. At ngayon ay sobrang lakas na ng pirahe. Madali na lang itong napuputol. So pagkatapos pala nito ay dudugtong na namin ang bagong kable dito sa lumang kable. Tandaan nyo mga boss na ang lumang kable ay nandito pa sa kanyang mga ruler or puliya. At ang bagong kable naman ay nandito sa ating kardek. Ngayon ay dinugtong ko na ito sa pamagitan ng welding din. Tinaking ko muna ito
Pagkatapos matak ay pinulweld ko na ito mga boss. So kailangan ipupulweld mo talaga para hindi marupok ang pagkadugtong nito. Nang sa gayon ay hindi ito mapuputol kung hahatakin na natin ang ating lumang kable. So sa punto na to ay matibay na ang pagkadugtong. Kaya ngayon ay dadali na akong pumunta sa itaas dahil doon naman ako nakadestino. Para na akong langaw dito mga boss kahit saan dumadapo. Ngayon ay kailangan ihanda na natin ang ating mga kamay dahil hahatakin na natin ang lumang kable. Nang sa gayon ay makapasok naman ang ating bagong kable dito sa kanyang mga ruler or puliya. So hahatakin lang natin ito gamit ng ating kamay mga boss no, hanggang sa makita na natin yung ating winilding or yung ating karugtong or dinugtungan ng ating bagong kable at lumang kable. Ang pamaraan na to ay sobrang dali lang. Kung ikaw ay magpalit ng kable at tatanggalin mo ang lumang kable doon sa kanyang mga ruler ay siguradong mahirapan ka at matatagalan. Pero pag idudugtong mo lang itong bagong kable sa lumang kable ay sobrang bilis lang. Wala pang 2 oras ay matatapos ka na. Dahil sa nakita na namin ang karugtong ng bagong kable at saka lumang kable ay pinutol ko na ang luma. Itong hinahawakan namin ay ang bago na at yung nahulog naman ay ang luma. O diba, ang dali lang? Sunod na tatanggalin ay itong lumang kable naman dito sa kanyang tambor o dito sa ating reduction gear. Mas madali na lang ang pagtanggal ito kasi ginagamitan na lang ng induction motor. Once na maubos na ang kable na nakapulupot dito sa kanyang tambor, ay tatanggalin mo naman tong lock ng ating lumang kable. Pagkatapos ay kinabit naman nila maestro ang lock ng ating bagong kable. Bigla ko nga palang nakita ang ating drive gear ng ating reduction. Gumiwang-giwang ito at malapit nang matanggal. Dahil pala natanggal na ang nakataking nito. Kaya dadali kong kinuha ang welding para itaking naman ito ulit. Ang bilis lang no, 3 side lang pala ang tinaking ko sa gear. At ngayon ay binaba ko na ang aking welding dahil tapos na ang mission niya dito sa taas. Sa punto na to ay ina-rinse at plinastar na natin ang ating bagong kable dito sa kanyang tambor. Ayan na mga boss oh. Ito na ang bagong kable. Ang dali lang di ba? Oh, so hindi na kami mapapagod sa paghahatak nito. Kasi nga ang reduction gear at ang ating induction motor na ang nagpapaikot nito. So ang dali lang no. Oh, yan na, bagong kable na yan mga boss. So ang mga ginawa ng mga apprentice dito ay pag-guide na lang ng ating bagong kable hanggang sa matapos or maubos ang ating bagong kable sa pag-ikot doon sa tambor. Habang dumadaloy ang ating kable ay nilalagyan din nila ito ng grasa. So sa punto na to mga boss ay naabot na ang pinakadulo ng ating kable. Dito ay kinakabit ang timbulay at shackle para doon ikabit sa itaas mga boss sa tilak. So ngayon ay natapos na kami at ito na aking mga kasamahan na apprentice. Ang job order ko sa DIC ay natapos na. Pero dito sa engine room mga boss ay hindi pa. So kailangan ko pang trabahuin itong binigay na job order sa akin, itong generator. Natanggal ang adapter coupling ng ating generator. So kailangan ko pa siyang barinahan at saka gamitan ng easy out para matanggal yung naputol na bolt. Hay, kapuya lagi, grabe ha. Pagkatapos ko sa generator ay tumulong naman ako dito sa intercooler na titrabaho ng mga taga-barko. Nilinisan nila ito. So kailangan ko naman tumulong. Nakita sa ilong eh.